Ito mga boss, sinabi pala ni Pacquiao dun sa kanyang interview. Naniniwala ako na sa unang laban namin ni Floyd, may injury ako sa balikat kaya hindi ako nakapag-perform ng 100%. Kung mangyari man ang rematch namin dalawa, gusto kong siguraduhin na malusog at handa ako para makapagbigay ng magandang laban. Ayan mga boss, yun pa rin ang dahilan ni Manny Pacquiao kaya gustong gusto niya i-rematch si Floyd Mayweather kahit mag-edad 50 na. Sabi pa niya, tumatakbo pa rin ako tuwing umaga, pumupunta pa rin ako sa gym. Nagpapanchim bag at paminsan-minsan nakikipag-sparring. Bahagi na ito ng buhay ko at sa tingin ko hindi ko kayang tuluyang tumigil sa pagiging aktibo sa boxing. Ayan mga boss, hinahanap pa rin ni Manny Pacquiao ang boxing kahit nagretiro na siya. Kaya ngayon edad 47 bumabalik pa at gusto niyang i-rematch si Floyd Mayweather dahil gusto niyang makabawi. Kaya abangan natin bukas ang negosasyon kung matutuloy ba ang kanilang rematch. Sa ibang banda, siya Corey Stevenson, binida na naman po ang kanyang sarili dahil sinabi niya kay Conor Ben, napakalayo daw po ng diferensya ng kanilang skills. Paglalaroan lang daw ni Stevenson si Conor Ben kung sila ang magtapat sa ring. Pero yun nga, pinagpilitan pa rin ni siya Corey Stevenson na gusto niya ng rehydration clause kung sakaling maglaban sila. Siyempre ayaw naman siguro ni Conor Ben na mapiga ang kanyang katawan. Kaya mahirap itong hinihingi ni Shakur Stevenson na rehydration kung gusto niya talagang pumalag sa 147 pounds welterweight. Wag na siya mag-demand ng rehydration at patunayan niya na mas magaling talaga siya kay Conor Ben. Sa ibang banda, Teofimo Lopez, posible na kukunin na rin ng Zuffa Boxing Promotion ni Dana White. Sa ngayon, wala nang hawak na belt si Teofimo Lopez, kaya pwede nang pumirma yan kay Dana White. Pero may posibilidad kasi ang laban ni Teofimo Lopez at Ryan Garcia. Kung sino ang manalo sa kanilang dalawa, ito na ang pwedeng harapin ni Conor Ben. Pero nagre-request na ang kampo ni Conor Ben sa WBC na ipag-utos na ang mandatory defense. Kung mag-utos yan, sigurado si Conor Ben agad ang labanan ni Ryan Garcia. Kaya abangan po natin yung balita sa welterweight. Sa ibang banda, update sa laban ni Cuadro Alas. Malaki ang posibilidad na first week ng May ang laban niya kay Luis Nery. Pero depende yan sa official announcement nila dahil madali lang magbago. Lalo na tuloy pa rin ang bakbakan sa Middle East. May bali-balita din na posible ilipas sa Japan kung hindi pa rin pwede sa Kyrgyzstan. Pero ang kagandahan nito, nakapag-training pa si Casimero ng mas mahabang araw. Siguro wala nang rason para hindi niya makuha ang tamang timbang sa 122 pounds. Mahirap kasi pag nag-overweight mga boss, baka pagmultahin pa si Casimero. O kaya hindi tumuloy si Luis Nery, sayang naman ang pagkakataon. Number 4 pa naman si Luis Nery sa rankings ni Naoya Inoue. Sa ngayon mga boss, wala tayo masyadong inaabangan na laban ng Pinoy sa ibang bansa. Dahil natapos na rin ang laban nila magsayo. Sa panahon ngayon, medyo matagal-tagal bago tayo magkaroon ng world champion sa mataas na dibisyon. Sa totoo lang, si Manny Pacquiao pa rin ang bumubuhat sa Philippine boxing. Wala tayong mga prospects mga boss na matitindi. Si Kenneth Lover siguro at si Christian Laurente ang pwede. Pero malayo pa si Christian Laurente, kailangan din niya sumabak sa ibang bansa para mas makilala pa ang pangalan niya. Si Kenneth Lover mga boss, pwede yan sa bantamweight division, lalo na kung mapalaban siya kay Tenshin Nasukawa. Ito ang maganda kalaban ni Kenneth Lover siguro bakbakan yan pag nagtapat. Pwede rin makalaban ni Kenneth Lover ang kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma. Kung tuloy-tuloy ang panalo ni Kenneth Lover sa bantamweight, tingin ko gagawa yan ng sariling pangalan. Lalo na magandang estilo ni Lover, exciting. Kaya abangan po natin yan si Lover mga boss sa bantamweight.